Nagkagulo sa isang bayan sa Abra matapos magpaputok ng baril ang isang unidentified gunman sa isang polling precinct. Para sa detalye, narito live si Alan Makatuno ng Inquirer Luzon Bureau. Alan? Hello, magandang umaga. Alan, meron ka bang detalye para dito sa report na ito sa isang insidente sa Abra? Actually katatawag lang natin sa PIO ng Abra PNP. Siguro mga 2 minutes ago lang. And kinonfirm nga nila na merong nangyaring shooting incident, no? Barilan dito sa pagpapaputok dito sa may Barangay Sagap sa Bangged, Abra. Nangyari po ito mga 200 meters away from the school, yung Sagap Elementary School. At ito ay nangyari mga pasado alas 7 ng umaga. So ayon sa ating kapulisan, nagkaroon ng komosyon nung nagkaroon na ng pagpapaputok. Hindi pa nila nalaman kung sino itong gunman at ano ang motibo, at wala pa rin tayo masyadong detalye, pero ang nabanggit nila nangyari nga ito malapit sa 4th precinct, no? At may maulat na may isang taong nasaktan, pero ito ay bine-verify natin kung ito ba ay sugatan dahil sa pamamaril o dahil sa komosyon. So mamaya malalaman natin yan. Kausap natin kanina si Lieutenant Fel Eya. So ito yung Abra PIO ng PNP. At sabi nga nila patuloy nilang iniimbestigahan itong report na ito. At kasi dito sa Abra talagang pagdating ng eleksyon, kaliwat kanan ang mga poll violence, no? Itong taon lang na ito, itong mga nakarang linggo, sunod-sunod na nga ang barilan. So may mga nasawi na rin at mainit talaga ang lokal na election pagdating dito sa kabuuan ng probinsya ng Abra. So mamaya antabayanan po natin kung ano pa yung magiging detalye, ano ang motibo at sino yung sugatan kung meron man, at malalaman natin magiging resulta ng investigasyon ng ating kapulisan. Alan, nabanggit mo no na talagang yung election related violence talagang talamak diyan sa Abra kapag panahon ng eleksyon. So, are we seeing na itong pamamaril na ito diyan sa Abra, yun din yung anggulo na titingnan ng ating investigasyon ng ating mga kapulisan? Most likely yun nga magiging takbo ng investigasyon. At dahil nangyari ito, 200 meters, napakalapit yun, no, sa elementary school kung saan maraming ang presinto para magboto ating mga kababayan. So isa ito sa mga iimbestigahan ng ating mga kapulisan. At malalaman din natin kung may kinalaman ba dito yung mga nag-aaway na mga political candidates, no, clan dito sa Abra. At may mga nagpo-post na nga ng mga politiko ng mismong insidente. Itong nakikita natin post din ito mula sa isang kandidato dito sa Abra. So titignan pa natin kung ano yung magiging takbo na investigasyon ng ating kapulisan. Alam, may balita ba tayo kung kamusta ang sitwasyon doon ngayon? Because kung titingnan natin dito sa video, no, parang talagang medyo nakakatakot yung sitwasyon doon sa Abra, no. So kung naantala man yung botohan dyan sa may Abra, sa lugar na yan sa Abra, nakapag-resume na ba at ano yung naging aksyon ng ating mga kapulisan dyan para protektahan hindi lamang yung ating mga botante dyan, kundi pati na rin yung ating mga guro na nagbabantay sa ating eleksyon? Yes, for sure yan. Nag-deploy na ng additional security ang ating mga kapulisan. Pero wala silang nabanggit kung naantala. At kung naantala man, gaano katagal naantala yung botohan. Kasi nangyari naman ito sa labas, no? So maaring sa loob mas matindi ang seguridad. Pero aalamin din natin yan maya-maya kung meron bang disruption pagdating sa pagboto ng ating mga kababayan doon sa lugar na yun. Alan, you mentioned kanina no na parang talamak talaga yung election-related violence dyan sa Abra kapag panahon ng eleksyon. Pwede mo bang ikwento, bigyan mo kami ng picture kung ano yung pakita mo sa amin, describe mo sa amin kung ano yung ibig sabihin nitong election-related mga violence nito. Ano yung mga klase ng violence na nare-report natin dyan sa Abra? Kasi sa totoo lang itong Abra, notorious siya pagdating sa poll violence, no? Kamakailang nga lang lumabas uli yung mga balita, no? At kinonfirm ito ng ating mga kapulisan na
talamak na naman yung pagkuha ng mga private army, no, ng ilang mga kandidato dito. So ito yung kumbaga nagsasabog ng, alam mo yon, ng lagim kumbaga, no, yung takot dito sa Abra. Parang syempre kung mapapalibutan ng isang lugar ng mga armadong tao, mag-create ito ng tension. No, at sa katunayan, marami nang napatay ilang linggo, ilang buwan bago itong election na ito. So ilan dito meron pang guro, no, may dentista. So iba-iba at ito ay tinitignan pa rin ng Commission on Election. Although marami na dito, ilan na dito ang confirm na related nga sa halalan ngayon. Pero may mga during kampanya pa ng mga kandidato nagkakaroon talaga ng barilan. No, may mga sugatan, may mga namatay at ganun katindi yung poll violence, no, yung talagang tension pagdating sa halalan dito sa Abra. Election hotspot ba yung lugar na yan, Alan? Maraming tinlasify ang COMELEC na yellow zone dito sa Abra, no, lalo dito sa may Bangged. Ito talaga yung tinitignan ng ating Commission on Election. So sa katunayan, nadadagdagan bago pa itong itong mismong halala, nadagdagan pa yung mga area na talagang tinututukan ng Commission on Election, hindi lamang sa Bangged, pati pa yung mga karatig bayan. Perhaps kailangan we might need to hear from COMELEC or PNP kung ano ba ang ginagawa nila dyan sa Abra para maiwasan yung ganito klase sitwasyon. Because you mentioned, Alan, no, na talagang madalas mangyari yung mga ganito, lalo na kapag panahon ng eleksyon. Ano yung mga napansin mo, Alan, na mga adjustments na ginawa natin pagdating sa security? And isa pa siguro tanong ko, Alan, no, ano yung sentimiento ng mga tao dyan ngayon? Kasi kapag may mga ganitong klaseng election-related violence, maaari na yung ating mga kababayan dyan matakot nang lumabas para bumoto. Totoo yan, no? Talagang normal naman maramdaman ng mga taga-Abra yung takot. At sa tanong mo kung ano yung ginagawa ng kapulisan para mapanatili yung seguridad, ito lamang before nga itong election, nagtatag sila ng task force, no, itong kapulisan upang talagang matutukan yung seguridad ng mga botante, no, at maiwasan pa yung pagdami ng bilang ng mga poll violence. At doon naman sa sentimento ng mga tao, mararamdaman mo, no, maririnig mo, malalaman mo sa kanila na yung iba kahit na may takot matapang silang pumupunta sa presinto para lamang bumoto, no, talagang kanilang gampanan ng kanilang tungkulin at nasa kapulisan na nga talaga ang kumbaga nakasalalay para mapanatili yung seguridad at hindi mapahamak yung ating mga kababayan. Normal naman yung mga takot, pero makikita mo, matutuwa ka, tuloy-tuloy ang pagpunta nila sa presinto para bumoto at hindi sila natitinag. Kaya siguro panawagan natin sa ating kapulisan, mas paigtingin pa yung seguridad para naman, alam mo yun, mabigyan ng kapanatagan itong mga kababayan natin sa Abra. Kasi kahit nakakatuwa naman, definitely nakakatuwa na kahit may takot, nagpapakita pa rin yung ating mga kababayan. If kaya naman nating bumoto ng ligtas at walang takot, ba't hindi yun yung ating gawin? Ano nga, Alan? Totoo yan, no? Kasi kumbaga, ito na nga sila, no, napapaligiran ng karahasan, pero ibinubuwis nila yung buhay nila para lamang bumoto dahil alam naman nila na mainit ang election sa kanilang lugar, pero nananatili silang matatag. Kaya sana maging matiwasay, no, sa mga nalalabing oras pa itong magiging botohan dito sa Abra. Okay, mag-iingat kayo dyan, Alan, at sana mahingi pa tayo ng update dyan sa Abra mamaya. For now, ingat kayo dyan, Alan. That's Alan na Makatuno, nagbabalita mula sa Abra.